Amen. Hello, hello. Hello, amen. Bira. Pag kumanta ako dito, para ng The Voice Kid dyan. Ako, tsaka si Earl. Ako yung hinamon. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Amen. Okay, tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay magbasa ng Bible. John chapter 6. Andyan lang yan. Amen. Okay, from verse 1 hanggang verse 9. Basahin po natin responsively. I read verse 1, you read verse 2 hanggang sa makaabot po tayo hanggang sa verse 9. Verse 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tinapay. Ayan ang pinaka-exciting na topic, tinapay. Amen. Tayo po'y mag-pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Kami po ay muli po, Diyos, magbubulay sa inyo pong salita. Panginoon, dalangin po namin ang inyo pong presensya sa oras po ito. Banal na Espiritu, kayo nga po ikumilos sa inyo pong mga anak, sa kanilang pong puso at sa kanilang pong isipan. Tulungan niyo po ang inyo pong lingkod as I teach them thy word, O God. Patawad po sa mga nagawa na pagkukulang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, you may now be seated. Okay. So, the title of my message is bira, no? Parang tinapay lang nasa isip nyo ngayon. Amen. Okay. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? Kaya, wag puro tinapay ang nasa isip natin. Amen? Kaya nga tayo nasa Bible School dahil lang salita ng Diyos. Tinapay pa rin ang nasa isip natin. Okay, so, ang pamagat ng mensahe sa gabing ito ay, There is a lad here. Amen. Meron ditong isang batang lalaki. Pag sinabing lad, ang age nito ay maybe mga 12 years old, from 10 years old hanggang pwede hanggang 13, ganyan. Amen? Depende siguro sa laki yan. No? Okay, ang kwento, mga kapatid, ay sabi dito sa verse 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. So, it's by the seaside. Amen. At nung ando doon ang Panginoon, sabi dito, and a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. So, marami ang sumunod
No? Hindi yung sumunod na obey, but yung sumunod na yung follow. Amen. No? Because they saw His miracles. Nakita nila yung miracle ng Panginoon. No? Nakita nila ng Panginoon ay nagpagaling ng mga may sakit. Ang Panginoon ay bumuhay ng patay. Marami siyang mga miracles na ginawa, mga hiwaga na ginawa ng Diyos, ginawa ng ating Panginoong Jesus. And Jesus went up into a mountain. Siya ay pumunta sa isang mountain. Hindi naman ito yung mountain katulad ng Mount Banahaw, but it's just a hill. Amen. And there He sat with His disciples. And the Passover feast of the Jews was nigh. When Jesus then lifted up His eyes and saw a great company come unto Him, He saith unto Philip, When shall we buy bread that this may eat? Saan tayo bibili ng tinapay? No? Alam niyo ang kagandahan dito, ang Panginoon, kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Amen. No? Hindi Kanya pababayaan, kundi ang nasa isip ng Panginoon kung paano niya ipoprovide ang iyong mga pangangailangan. Kaya kung ikaw ay sumunod sa Panginoon, yun ang nasa isip ng Panginoon, how God will provide your need. Amen. Ang sa yun ang nasa isip niya, then when Jesus lifted up His eyes and saw a great company come unto Him, He said unto Philip, When shall we buy bread? And then sabi niya, and this He said to prove Him, for He Himself knew what He would do. Hindi niya yung tinanong dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Always God knows what to do. But He asked that to prove Philip. And then sabi niya, Philip answered Him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Ang 2 penny worth, sabihin natin, 200 pesos na tinapay. Amen. Ay hindi ito kakasya, Panginoon, para ang bawat isa ay makakuha ng tigkakaunti. No? Biro mo, kurot-kurot lang sila doon sa tinapay. Hindi pa kasya. Amen. Aalala ko noong kami Bible student, yung hopyang di mabili, ay binibili namin 3 pesos. No, ang may tinda si Aling Zeni. Nung naglipat daw si Aling Zeni at naglinis diyan yung mga Bible student, ay doon nakita yung mga mga utang ng mga Bible student. Ay, wala ako doon, ha? Nagbabayad ako, ha? No, yung 3 pisong hopya, pinaghahati-hatian namin that every one of us may take a little. Ganon po yon, mga kapatid. No, sa isang hopya ay tagkakaunti kami. And then, iinom ng tubig. No? Pag break, ganon ho ang gawa ho namin. Dahil wala kaming support mula ho sa aming mga parents. Tulad ko, ang parents ko that time ay mga unbelievers, no? So they did not support me enough for sa aking mga pangangailangan. Amen. So that every one of them may take a little. And one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Ito namang si Andrew. Amen. Ay sinama siyang bata. Amen. At may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit siya ay nagtanong pa, ngunit kakasya ba ito? What are they among so many? Kasino na ito, Panginoon, sa napakaraming taong ito? Amen. No? At ang sabi ng Panginoon,
And Jesus said, make the man sit down. No, nung nakita ng Panginoon yung 5 barley loaves and 2 small fishes. Amen. Ang sabi ng Panginoon, make the man sit down. No? Nakita na siya ng way para yung mga tao ay kanyang mapakain, which ang total na mga ito is 5,000 men, bukod pa yung mga bata at yung mga asawa ng mga kalalakihang ito. Amen. Now, bakit? Ano yung way? Because of that land. Amen. And God, at alam ko na ang batang yan ay pinagpala ng Panginoon. At hanggang ngayon, ay pinag-uusapan natin ang batang ito. Amen. No? Number 1, pag-usapan natin dito si Philip. Ang sabi ng Bible, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, whence shall we buy bread that this may eat? Saan tayo bibili ng tinapay? Ang sabi ni Philip, Panginoon, ang 200 pisong tinapay ay hindi magkakasya sa mga ito para sila ay makakuha ng tigkakaunti. Amen. So ang nakita dito ni Philip, number 1, Philip looked at the cost. Amen. Yung halaga ng kinakailangan. Siyempre nga naman, 5,000 men, no, bukod pa ang kanilang mga anak at ang mga kababaihan. Magkano ang gagastusin dyan? Amen. Hello? No? Hindi kakasya kung ano yung mayroon sila. Amen? Hindi kakasya yung 200 penny worth. Amen. Alam nyo, sa gawain ng Panginoon, as I have observed, ay palaging insufficient. Amen? Ang kung ano ang meron tayo. Amen? Hello? Are you still there? Amen? No? Palaging insufficient ang kung ano ang meron tayo. No? Ngunit, doon makikita sa mga bagay na kulang ay kumikilos ang Panginoon. Amen? Kaya huwag mong titignan kung ano ang mayroon ka. Huwag mong titignan ang halaga na how much will it cost for you to finish the Bible school. Amen? We must learn to ask God. We must learn to have faith in God. We must learn to trust God sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Marami ang mga naglilingkod sa Panginoon that they did not trust God. They look for the cause. At napipressure sila doon sa cause. They did not learn to pray. They did not learn to ask God. At ano yung nangyayari? Ang gawain ay nako-compromise. They look for another source. Amen? Instead of trusting God. Naunawaan niyo po, mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa kanyang gawain. And whom God calls, God will provide. Whom God calls, God will equip. Marahil titignan mo ang iyong kakayanan, tinitignan natin yung ating kakayanan. Marahil sabihin natin, ako ay hindi graduate ng college, ako'y walang pinag-aralan, ako'y graduate lang ng Bible, ng high school. Huwag mong tingnan ang iyong kakayanan, ika'y manampalataya sa Diyos. Ika'y maging tapat sa Diyos and do your best for God. Kung ika'y nandito sa Bible school, mag-aaral kang maigi. Amen? Mag-focus ka sa iyong pag-aaral. Amen? Gawin mo ang iyong mga assignment
Gawin mo ang iyong mga responsibility. That is trusting God. Trusting God is obeying Him. Trusting God is doing yung ginagawa mo kung ano yung dapat mong gawin. Amen. At huwag mo munang gawin yung hindi mo muna dapat gawin. Yung iba ginagawa na yung hindi pa dapat gawin. Amen. Huwag muna. Yung kung ano muna yung dapat mong gawin, yung munang iyong gagawin. That is trusting God. Huwag ka munang sumideline. Amen. Dahil pag sumideline ka, anong sunod niyan? Masa-sidetrack ka na. Pag na-sidetrack ka, madidistract ka na. Amen? So, ganun yun, mga kapatid. Kaya nga, makita natin dito, si Philip, he looked at the cross, but God always knows what to do. You remember when Moses asked God, when God asked Moses, what is that in thine hand? It's just a rod. Yun ay tungkod lamang. Amen? Ngunit yung tungkod na yun, ang ginamit ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ituro mong iyong tungkod dyan sa dagat, at ang dagat ay nahati. Itubog mong tungkod na yan doon sa Nile River at naging dugo, yung tubig. Yun ang ginamit ng Panginoon. Kung ano yung meron ka, na alam mo, na minsan akala natin ay kulang. Alam mo, kahit kulang ang isip mo, gagamitin ng Panginoon yan eh. Amen? Kaya kung kulang ang isip mo, gamitin mo sa Panginoon. Amen. Hello? Naunawaan niyo po? Alala niyo si Mickey Carter? No? Si Mickey Carter, mayroon siyang naging member na kulang-kulang yung isip. No? Kwento yun eh. At nabasa ko rin yun sa Sword of the Lord. No? Yun daw kulang ang isip na yun ay may nakita, merong pinuntahan, nagmamay-ari ng isang building na ospital. Pinuntahan nung kulang na isip na yon. At sabi, bigay mo na lang yung building namin, yung building mo sa church namin. Alam mo, binigay nga. Yung building, binigay nga sa church. Brother Beho, sino kayong mga kausap mo doon? Amen? Naman niyo po mga kapatid, amen? No? So, kaya kahit kulang yung isip mo, pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen? So, God knows what to do. We always look at the cost. Yan ang lagi nating tinitingnan. Amen. Doon sa amin, minute ko yung mga young people. No, kahapon, last Sunday. At pinatayo ko yung mga gustong sumama ng umattend ng NBYC. And they are more 40 of them gustong sumama. Wala namang pera. Wala namang pera. Sabi ko, ano magagawa ko dito? Gustong sumama. Malay mo, mayroong tawagin doon ng Panginoon. Di ba? Mayroon doon mag full-time. Mayroon doon maging preacher. Sabi ko, paano gagawin natin dito? So, we pray. No? Sabi ko, magre-raise ang church ng fund para sa inyo. No? Para kayong maka-attend. Amen. You know, it costs a lot. No? It costs a lot. Kaya lang wag yun ang titignan natin. Ang titignan natin kung ano yung magagawa ng Panginoon. Amen. Marahil meron sa inyo ang nanghihinayang na, ang laki na ng binabayaran ko sa aking tuition fee. Amen. Ang hirap na ng aking pag-aaral dito sa Bible School. No, wag yun ang tignan mo. Kung tignan natin kung ano yung magagawa ng Diyos.
We should always look. We always look on how much will it take. Ilang taong kaya ako sa Bible school na ito? Amen. Naawa ko sa mga estudyante kong ito sa gitara para bang ayaw nila akong makita. Amen. Ang mahalaga, ano yung magagawa sa inyo ng Panginoon? Amen. How much would it take? Yan ang nasa isip natin palagi. But we should think of how much God can do. Pag ikay nag-graduate sa Bible school, and then makapag-start na mission, hindi mo alam kung ano yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Only that you should obey God kung ano yung dapat mong gawin. Number 2, Andrew. Ito namang si Andrew. Sino bang Andrew dito? Andrew E. Amen. Si Andrew, hindi, ang sabi dito, kay Andrew, one of his disciples, Andrew, Simon's Peter, brother, saith unto him, there is a lad here, which had 5 barley loaves, and 2 small fishes. But what are they among so many? Panginoon, mayroong bata dito, may dalang 5 tinapay, at 2 isda. Kaya lang, gasino na ito para sa karamihang yan. Kulang ito. Bira, nandun na sa kanya yung 5 tinapay at 2 isda. Hindi niya pa alam ang kanyang gagawin. Amen? Alam niyo kung bakit tumingin siya sa crowd. Andrew looked at the crowd. At ang sabi niya, what are they among so many? He already have that bread and the fish. Amen. Muntik na itong si Andrew. Kaya lang hindi niya pa rin alam ang kanyang gagawin. Hindi niya pa kilala masyado ang Panginoon. Amen. No? Alam niyo, isang bagay na dapat nating makita, makilalang maigi ang ating pinaglilingkuran. Amen. No? Ang ating pinaglilingkuran. So nakita niya, Panginoon, what are they among so many? Again, it is insufficient compared to the demand. No? 5,000 ang kakain. But we should always, but always God is always making a result out of what we have. Amen. No? Kulang. Ngunit ang Panginoon ay gagawa sa kung anong meron tayo. He look at the crowd. Alam niyo, minsan tayo, tumitingin tayo sa crowd. Alam niyo, minsan yung crowd nakaka-discourage. Yung mga kasama mo sa dorm, kinukuha ang iyong pang-ilalim na t-shirt. Maraming kwentong ganyan sa Bible School, mga kapatid. No? Kinukuha ang iyong medyas. Amen. Minsan, nagsasampay ka. Yung isinampay mo, wala na. May gumamit na. Nangyayari sa amin yan noon eh. No? Ang ginagawa ko, yung t-shirt ko, nilalagyan ko ng pangalan dito para pag nawala, at makikita ko may pangalan. Wala pa rin, nawawala pa rin. Alam niyo, ginawa ko dito ko nilagyan ng pangalan kahit suot niya,
May pangalan, Ramir. Kahit nakabarong yan, kita. Oy, t-shirt ko yung suit mo. Amen. Wala kung doon sa tagong mo ilalagay, kahit suit nila, hindi mo nakita eh. Kaya nilagay ko dito sa may manggas, Ramir. Malaki. No? Yung broad na pintel pen ang ginamit ko. Amen. Kaya kitang-kita. Ubarin mo yan, akin yan. Minsan, kahit hangir, nawawala. Ikaw naman yata ang kumukuha eh. Amen. Kung crowd, kapatid, ang titingnan mo, madi-discourage ka, ma-offend ka. But the Bible says, looking unto Jesus. Kung sa crowd ka rin lang titingin, ang titignan mo yung faithful. Ang titignan mo yung makaka-challenge sa'yo. Amen. Ang titignan mo yung prayerful. Ang titignan mo yung desidido sa pagtatapos sa Bible School. Eh wala. Minsan, mayroon ka nang tinitingnan sa crowd eh. Hello, sino bang tinitingnan mo sa crowd? Amen. No? Huwag muna yun ang tingnan nyo sa crowd. But look unto Jesus. Dito na tayo, number 3 na tayo mga kapatid. The lad looked at Christ. Yung bata, kay Kristo tumingin. Look at this. Kung titignan, pag-aaralan niyo yung senaryo, this lad was among the 5,000. And look at this. Yung bata, narinig niya ang usapan ng Panginoon at ang kanyang mga disciples. Amen. He knows what Jesus need. Alam ng batang ito ang hiniling ng Panginoon. Narinig niya yung sinabi, yung tanong ng Panginoon, when shall we buy bread? Ano ba yan? Bisaya. Gida. Nanay ko kasi Bisaya eh. That this may eat. Amen? No? No naman niyo po. Saan ba tayo bibili? Narinig yun ng bata. And you know, this lad knows Jesus well. Alam niya, kilala niya ang Panginoon. Ang sabi nga dito, and a great multitude followed him because they saw his miracles. Nakita ng batang ito yung miracle ng Panginoon. And you know what? And you know why he has that bread? And that fishes, dahil magtatagal siya sa pakikinig sa Panginoon. Kaya meron siyang baon. Yung bread na yon at yung tinapay na yon, kanya yon, baon niya yon. Ngunit hindi niya ipinagdamot sa Panginoon. Amen. Amen. And you know what? This child, this lad also know the cost. Nakita niya rin yung cost. Nakita niya 5,000. So this child also know the cost. And this child also knows the crowd. Amen. Ngunit gayon pa man, ibinigay niya pa rin yung tinapay. Alam niya yung tinapay, hindi kasya yun. Alam niya yung isda, hindi rin kasya yun. Ngunit kanino niya dinala yung tinapay at yung isda? Sa Panginoon. Amen? He knows that Jesus can do something out of those fish, out of those fish and bread. Amen? Kaya makita natin dito mga kapatid, yung bata, tumingin siya sa Panginoon.
Amen. And look, ang sabi dito, yung verse 10, and Jesus said, make the man sit down. Now there was much grass in the place, so the man sit down, and in number about 5,000. Nung nakita ng Panginoon kung ano yung meron yung bata, ang sabi niya, make the man sit down. Amen? And Jesus did something miraculously out of those bread and fishes. Alam niyo mga kapatid, hindi natin masasabing miracle kung sufficient. Ngunit masasabi nating miracle kung insufficient ang meron tayo at nagkaroon ng magandang result. Nawa niyo po? No? Kaya, sige lang mga kapatid. Alam ko ang buhay ng Bible students. It is always insufficient. But God can do something. Kung ikaw lang ay magpapatuloy, kung ikaw lang ay magdesidido sa iyong pag-aaral, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, kung ikaw lang ay magtitiwala sa Panginoon. Amen. Itong oral na ito, insufficient ang utak natin sa oral examination, mga kapatid. Kita ko naman sa inyo eh. Nakatungangan na kayo sa akin eh. Amen. Ngunit magtiwala kayo sa Panginoon, makakapasa din kayo. Amen. No? Makakapasa din kayo. Kaya mga kapatid, always look at Jesus. Amen? So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat.